Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Lunes ng hapon mga idol. Medyo na late tayo ngayon No, medyo late tayo kasi may kaso tayo kanina eh. So ngayon, malupit ang mga balita natin ngayon mga idol. Alam niyo ba na merong main player na nagpunta ngayon dito sa Pilipinas at titignan natin kung bakit. Mga lods, no? At syempre, marami pang news update, mga lods, no? So, kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news, trending news, global news, mga idol, crypto news, mag-subscribe na kayo sa channel natin. Click yung notification bell, mga idol, no? Para like kayo ma-notify pag may video na si Jeblo. At syempre, ngayon pa lang, mga lods, palambing naman, sana pa-like ng ating video. No, ngayon pa lang, no? Sa umpisa ng video, mas maganda siya, nila-like na siya. Okay? So, thank you agad sa mga magla-like, mga lods. So, eto na. Pero bisitahin muna natin ang ating chart, mga idol. So, kung napapansin nyo, yung ating $15 na hiniram, naging 94 na. Pero hindi ito lahat dito sa trade ko. No, meron lang akong trade dito na 3 trade o 4 na trade ata na panalo. Umabot tayo ng mga nasa 54. No? And then, yung $40 dyan, ayun na yung ating ang pinaka may malupit na ambag dyan is ang ating idol. Di Boss KGX, mga lods, no? Nakaka-copy trade kasi tayo sa kanya eh. So, medyo panalo tayo ng $40 sa kanya, mga idol, no? So, eto, may post nga si KGX eh, mga idol eh. Asan ba yun? Ito, ito, 1 hour ago. Nagka-copy trade ngayon kasi idol. So, medyo sumasali lang tayo dyan, mga lods, no? At, medyo positive tayo ng konti, mga idol, no? So sa mga gusto lang mag-copy trade, punta lang kayo sa copy trading, hanapin nyo KGX, mga idol, no? Si Boss. So ayan, punta na tayo sa ating balita, no? Ito na nga, mga lods. Ngayong linggo so Monday ngayon, mga lodi. Tuesday and Wednesday, mga lodi. Sa Wednesday, magkakaroon tayo o magsasalita si bagong Kevin Wars, Fed chairman natin ng Fed, chairman ng Fed. Ang bagong Fed chairman na si Kevin Warsh, mga lodi, magsasalita siya diyan. Magiging bearish ba siya o magiging bullish? Ayun ang aabangan natin, mga idol. At alam natin na syempre Fed yan, pag nagsalita yan, makakaapekto yan sa chart natin, no? Pag naging hawkish ba siya o dovish ba siya? Magkasunod yan, mga idol Wednesday 9 p.m. at Thursday naman 8:30 p.m. Okay? So ayun, ayun pa pala, isa pala sa dahilan kung bakit ako hinapon kasi tinapos ko yung Ibo. Tinapos ko yung Ibo at nag-champion na naman si Arslan Ash. Grabe naman yun, mga lodi. 8-time champion, mga idol ng Ibo. Ang lakas, mga lods. So eto na, punta na muna tayo sa geopolitical natin, mga idol. Putin admits Russia is facing a fuel crisis for the first time ever. No, sinabi ni Vladimir Putin, medyo tumatanda na yung tingin ko kay Vladimir Putin Dati medyo alam ko may edad siya pero makikita mo na medyo ano pa siya, matipuno eh. Ngayon parang nakikita ko sa kanya medyo talagang may edad na si idol. No, so sabi niya rito, Vladimir Putin admitted that Russia is facing a fuel shortage after Ukrainian strikes on fuel infrastructure. So inatake kasi ng Ukraine yung mga fuel infrastructure nila at sa tingin ko, mga idol, nako, baka bumili kay Trump to. Mga londe, may supply pa sa China daw eh. He confirmed that Russia has begun drawing from its strategic fuel reserves while officials have already suspended gasoline and kerosene exports. No, kumbaga hindi na sila nag-export, mga idol, dahil nga mismong sila bitin na sila, mga loads, no? Bitin na sila sa fuel. So may shortage na sila sa fuel. So hindi na sila nag-export, sa kanila na lang. No, wag muna tayo mag-export kasi baka maubusan tayo. A complete ban on diesel export is also being considered, sabi ni Putin, mga lodi, no? Kasi kaysa naman mawalan sila, di wag muna sila mag-export. Ganun yung mangyayari diyan, mga idol. So ngayon, hangga't alam niyo naman na sarado pa rin o nagkakagulo pa rin diyan sa Strait of Hormuz, mukhang delicate talaga ang lahat, no? Pero yung Pilipinas parang walang iniisip na ganun, no? Parang ano lang no? Kala mo wala lang, mga idol.
Kaya kapag biglang nawalan ng supply ng langis, mga lodi, kamo talaga ang mga Pilipino, mga lods. At wala tayong alam sa balita sa ibang bansa. Kumbaga parang 'pag tinanong mo sila, yung gobyerno natin, wala tayong problema sa supply, 'no, et cetera. Pero mismong yung pinagkukuhanan mo ng supply may problema na, ta's ikaw wala ka pa rin problema. Hindi talaga ng Pilipinas, eh. Malupit talaga ang Philippines, mga idol. Speaking, mga lodi, 'no, this is huge. Trump, at 5 PM, "If I give the order," sabi niyang gano'n, 'no. Ito nagbibitaw na naman ng salita si daddy ng ano, eh, pampelikula yung mga bitawan niya na naman, eh. "If I give the order, the Islamic Republic of Iran will be gone in 15 minutes." Gano'n daw kalupit yun, mga lods, 'no. Hinaan mo, Koy. Pinipindot lang, eh, bawas-bawas. So, ayun, 'no, kumbaga kayang-kaya daw gawin 'yan ng USA. Kaya niyang burahin ang Islamic, 'no? At sumagot naman si Araghchi kasi 5:00 nagsalita si Trump, 'di ba? 5:05 naman nagsalita o nagbumanggit o gumanti, nagrebat si Araghchi pala, sorry. Iran has existed for over 3,000 years. It survived 47 years of your sanction and you think you can erase us in 15 minutes? Bars. Panis. Shut your foul mouth. He absolutely cooked him. So grabe. Ano kaya magiging reply dito ni Trump, no? Ano kayang naramdaman niya nung niribatan siya ni Araghchi? Nako, mapalag na to, ganun sabi niya. No? Grabe. Alam nyo, ito mukhang hindi na magkakaayos to, mga idol. Sa tingin ko lang, mahirap na yan. Kailangan na lang talaga may manalo dyan o may matalo. Ganun lang yan. Yun ang sa tingin ko. At mukhang dahil dito, talagang naiipit yung market, no? Ayun yung pinakamahirap, mga idol. Naiipit yung market. Pero sana may himalang mangyari, no? Na bigla na lang talaga silang mag-ayos at may mapagkasunduan sila. Kasi yung pagpalag na pagpalag, itong mga nangyayaring ganito, mga idol, minsan naiisip ko na scripted na lang to, eh. Scripted na lang na nagbabatuhan sila ng ganito, eh. Kaya lang siyempre 'pag nakikita mo na talagang may mga nada-damage, may mga nasasawi, dun mo lang ma-realize na hindi scripted, eh. Pero, hindi natin alam, mga lods, eh. Ako may part na ganun yung naiisip ko, eh. Kayo, mga idol, tagal na nito, mga idol, oh, pero hindi pa rin natatapos, 'di ba? Eh, alam niyo naman ang war business 'yan. So, kumikita't kumikita sila diyan, mga lods. Speaking of Trump, mga idol, President Trump has planned the largest fireworks show in the history of the world for July 4, mga lods. So ayun na nga, hinihintay natin ang July 4. Hindi lang dahil magpapa-fireworks si Daddy Trump at hindi lang dahil Independence Day nila yon. Dahil ang Clarity Act ang inaabangan natin dyan, mga idol, ang July 4. Kung magkakatotoo ba, sa Sabado na yan. No? Ilang days na lang. 1, 2, 3, 4, 5 days na lang, mga idol. 5 days na lang, malalaman na natin kung madidelay o matutupad ang wish ng mga Clarity Boys, mga loads, no? So, ayan. Kasi pwede namang hindi talaga siya July 4. Pero at least may good news na sobra, no? Halimbawa, nagkabotohan na o kaya dadali na lang papunta na sa table ni Daddy, no? Ganun. Pero yung talagang wala pa rin, nako, medyo nakakakaba yun, mga lodi, baka hindi pa mangyari, di ba? So dito naman, ayon sa Coin Bureau, umabot na sa 942 million. Punta na tayo sa crypto, sa financial natin, ang nawala sa DeFi, no? Decentralized finance, dahil sa 121 hacks mula nung Enero hanggang Hunyo. Sa quarter 2, Abril hanggang Hunyo pa lang, meron ng 85 exploits na at 775 million na ang ninakaw. So ito yung mga na-hacks. Meron na tayong 121 hacks na nangyari simula ng January, mga idol. 'Di ba?
Tapos nung quarter 2 pa lang mga idol, 85 exploits, umabot na ng $775 million ang ninakaw. Pinakamataas na record kailanman sa isang quarter. Ganun katindi ang mga magnanakaw ngayon. Kaya dapat mag-ingat kayo. Ano pang nangyari? Bumagsak din ng husto ang DeFi TBL o yung total value lock mula 115 billion noong January, bumaba ito ng 700 sa 70 pala billion. 115 billion to 70 billion mga idol. Sa huli ng Hunyo o yung katapusan ng June. Halos 39% na pababa. So ngayon, yung katapusan ng June, kasi katapusan ng June ngayon, di ba? Bakit importante ito? Pinapakita nito na sobrang delikado pa rin ang DeFi dahil sa security issue. Maraming investors ang natatakot at inaalis ang pera nila, kaya patuloy na bumababa ang pera na nakalock sa mga DeFi platform. Di ba? So, grabe, di ba? Pinakamalaki sa isang quarter yan, mga idol, 775 million losses. At ito naman, South Korea markets just sent a major warning signal. Yung KOSPI erased nearly 100 trillion won today, mga loads, no? Meanwhile, yung KOSDAQ surged naman ng 70% and added 150 trillion won. So kung ito nasunog, ito naman may dumagdag ng 150 trillion won. Money is now rotating out of Korea's AI and memory chip giants like Samsung and SK Hynix and flowing into smarter names instead, no? That's usually not a sign of strength. Nako, ano daw yan? It's a sign that the AI trade is starting to crack. My God. Mga idol. So nagro-rotate na mga loads, no, yung asset, mga lodi. So kailan kaya yun pupunta sa sa XRP, sa crypto? Nako, ito na. Mga kilala nyo ba to, mga idol? Oh, si ZC. Si ZC ng Binance at ang ating SEC, mga alods, no? Sa Pilipinas 'yan dahil nagpunta na rito. Si ZC mismo ang nag-post, mga idol. Sabi niya, just back from the Philippines, one of the most exciting corrupt country, one of the most exciting digital asset markets in a sea right now. Ayan, jumping to Port Global in TRM Labs Country Crypto Adoption Index. The regulators get it. Kumbaga, nakuha daw dito yan ng mga regulators natin, no? Gets ng mga regulators nila, collaborative tayo daw, forward thinking daw ang mga Pinoy para makakuha ng makukurakot. Joke lang. Focus on outcomes, consumer protection, innovation growth, rare combo. Buda, mukhang mabuladas yung bibig ni Sisi, inuuto yung mga Pinoy. Met great people at the Department of Finance including Secretary Frederick Go, the SEC Chairman Francis Lim, and the Black-Scholes team. Parang lahat ng apelido ng mga nabanggit dito na leader, parang hindi Pilipino yung apelido. Si Frederick Go, si Francis Lim, and the Black-Scholes team. Ayan. Real conversations about where the industry is heading. Big one, sabi dito, the SEC Philippine Tech Innovations Office just gave Black-Scholes in principle approval under Startback. So, alam naman natin, no, at pinost na yan ni Coach Miranda noong nakaraan na merong isa, no, yung talagang Binance din pero hindi mismo yung Binance. Parang ito nga yun yung Black-Scholes. No, para siyang parang sa Binance din 'to, mga lods eh. Kaya lang hindi mismo yung Binance yung Black-Scholes yung pangalan. This is what good regulation look like. Build pathways, not walls. Program like the signal that the Philippines is serious. Wow. Confidence attract capital. Capital funds innovation. Flywheel start here. Ayan. Bullish on the Philippines and crypto buying the dip. Oh my God. More soon. Ayan mga lodi. Alam nyo ba kung bakit? Mga idol, no, na medyo nagpunta na at gumalaw na si Sisi papunta sa Pilipinas, no? Kasi hindi siya nag-apply sa MiCA.
Hindi, yan, kasi ito na, mga lods, eh. Pero siyempre bullish 'to mga lods, 'no, kahit papaano. Sana, makatulong yung Binance, 'no, o kung ano man 'tong Black-Scholes sa Pilipinas, mga lodi, 'no. At, sana soon, mawala na yung ban ng Philippines sa Binance. Kita niyo, okey naman pala sila, eh. Eh, di sana pag-usapan na, "Uy pre, ano, okey naman tayo, baka puwede niyo na ibalik yung Binance dito sa Pilipinas." 'Di ba, ayun yung sinabi, 'no, kasi wala, hindi kami makapag-apply dun sa MiCA, may rules dun, eh, ayaw namin ng may rules, eh. Dito sa Pilipinas ano lang, eh, wala pa, eh. So, dito tayo muna, oh, 'di ba? So, ayan, sabi nga dito mga lodi, Spain says no MiCA deadline extension. So, yung mga hindi nakapag-apply, yung mga walang o yung mga hindi nakasali, wala na yun. Spain securities regulator says crypto firm that fail to secure MiCA approval, yung mga hindi naaprubahan, no? By July 1 will get no waivers, no? Wala na kayong pag-asang maulit 'yan. No extension and no exception. Ayun yung sabi ng MiCA. There will be no exemptions or extensions. CNMB Chair Carlos San Basilio reportedly said, referring to all crypto firms affected by the framework. Alam nyo, nakita nyo na yan ba, di ba? Halos nasa 3,000, no, yung mga crypto firm, pero ilan lang ang mga nakapasok sa MiCA. Nasa 200 plus lang, 211 nata o 210. Ganun lang mga lods, no? So marami at kasama yung Binance sa hindi hindi na-approve o hindi man lang sila nag-apply. Di ba? Kasi alam nga nila mga lodi na baka mabasyo sila. No, ayun yun, ayun yung sinasabi ng mga nasa comment section. 'Di ba malalaman sa kanila na talaga minamanipulate nila yung market. So ayaw nila sa MiCA. Mas kung gusto nila dun sa nakokontrol nila. Eh paano yan kapag kasama yung sa Clarity Act? Eh hindi na rin kayo yari kayo ngayon sa Clarity Act, Patay tayo diyan mga idol. Liliit na yung mundo ng Binance niyan pagka ganyan. So, ayan, mga lods, and then dito na tayo mga lods. Dahil nga mga idol, tablado ang Binance sa Spain o sa MiCA, nag-offer na mga lods, no, ang Coinbase at ang OKX. Ito na yung sinasabi natin. The battle begins. Coinbase and OKX are going after Binance user. So yung mga user ng Binance na mawawala na sa Binance dahil mababan dun sa bansa nila, OKX at Coinbase na magtatalo-talo dyan. After the news that Binance would have to cease serving users in Europe due to licensing failure, both Coinbase and OKX have launched promotional campaign targeting EU users. No? Nagkaroon pa sila ng promotional campaign. Oh, ilipat na kayo dito. Nagagano. Peru blockchain coin is offering transfer reward in KISS EU countries while OKX offering large deposit bonuses. Patay! Nagkakaroon na ng mga bonus dyan mga lods para lang makapasok Nagkakaroon na, may promo. No, kasi promotional promotional campaign. No? Nagkakaroon ng promo pag lumipat sila ngayon, mga lods, sa Coinbase or sa OKX, nag-aagawan yung dalawa. No, wawa naman yung Binance, no? Sabi ng Binance, wala tayo sa Pilipinas na lang tayo, no choice. Pilipinas na lang tayo. Kaya natin bulahin yung mga tao dun. Sabi ni Sisi, ito na. Ito mga lods, kahit na ganito mga lodi, yung blockchain na marami pa rin blockchain na solid, no? Polkadot still one of the most developed blockchains, no? According to ChainSpec update, Polkadot boasts more developers than any network outside of Solana and Ethereum, no? Yung Solana 10,000, Ethereum 10,000, Polkadot 9,000. So, which Polkadot ecosystem app are you most bullish? So, medyo goods pa rin yung Polkadot, no? Ano pa? Syempre yung Cardano, although medyo nagkakaroon ng issue, bagsak at may problema kay Charles Hoskinson, goods pa rin naman ang Cardano. Cardano, one of crypto's most decentralized networks, sabi dito. Despite recent drama and ecosystem problem, according to ChainSpec update, Cardano remains one of crypto's most decentralized network with a validator account of 2,157 validators. Grabe, dami, no? ADA sits between Multiverse and Algorand, which hold validators counts of 3,000 and 1,000 respectively. So, sabi ko sa inyo ngayon mga lods, habang hindi pa
papasa yung Clarity Act, no? Pag-aralan nyo na yung mga hold nyo. Know what you hold na. Kasi once na mapasa yung Clarity Act, sabi nga nila, maraming crypto ang magsi-zero balance, mga idol, no? At halos 1% lang ang matitira sa buong kakriptohan, mga lodi. So, kailangan alam nyo kung ano yung hawak nyo, mga idol. Know what you hold, sabi nga nila. Mamaya, nagbudega kayo ng nagbudega dyan. Tapos, pagdating ng Clarity Act, sila yung tinamaan. Di-delete sila ngayon, mga idol. Sayang ano nyo. Sayang invest nyo ron, mga idol. So, know what you hold. Huwag kayong umasa mga content creator tulad ko para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins, mga idol. Do your own research and I'm not a financial advisor, okay? Tayo ay nagbabalita lang, mga lods, para makatulong kahit papaano sa mga research nyo. At ang Pi Network unveil, napansin nyo ba yung Pi Network ngayon? Iba na itsura niya. No, kasi kagabi ko lang siya, ewan ko lang kung matagal na yun ha. Pero kagabi iba na itsura niya nung nagano ako nag-mine ako ulit parang kinlik ko ulit yung mine No, pero wala pa rin, hanggang doon pa rin ako sa number 8, di pa rin ako na-approve sa number 9, talaga siya. Pi Network unveils major Pi Today upgrades. Pi Network mark Pi Today 2026 with the launch of solo host Pi Sign In and Pi Verify. Pi Verify, di nga ma-verify dun sa 9 The updates expands the network's blockchain infrastructure, identity, tools, and AI capabilities. User can read the full announcement inside the Pi Mining app. A special Pi Today ecosystem quest is live, letting users test the new features and earn exclusive in-app badge. Ganon. So, titignan ko yan mamaya, mga lods. No, hindi ko pa, tinry ko lang kagabi. Pag ako matulog, naklik ko siya at tinignan ko. Medyo iba na yung niya, iba na yung features niya. Sa harap, hindi na siya katulad ng dati. Parang may mga bago, mga idol. So, hindi pa natin siya na-explore So, mamaya, titignan natin kung anong pwedeng gawin doon. Ha? So, ayan, ito na ang ating malupit na news. RLUSD, adoption keeps expanding. Kung nakaraan sa Japan, sa China, sa South Korea, ngayon mga lodi sa Indonesia na. Indonesia's digital asset platform, yung FLOQ, has raised 11.3 million and officially integrated Ripple's RLUSD on its licensed platform, giving a 1.8 plus million users access to the stablecoin. With On-the Finance tokenized products also joining the ecosystem, the bridge between traditional finance and the XRP ledger continues to grow. The RLUSD ecosystem is gaining momentum, mga lods. No? So, pero sabi nga sa inyo, mga idol, no? Wait, konting araw na lang, mga lodi. At mangyayari na. Malalaman natin kung magkakatotoo ba ang wish natin o hindi. Kaya dapat bago mangyari, nakaposition tayo ng, hindi ko alam kung low o high low o short o long No, kasi pag biglang na-delay yon, hindi siya natuloy ng July 4 o kaya bad news pa o kaya walang balita, dead ma lang sa July 4. Naku, bumaba yung market So, kailangan nasa tayo Nasa tamang landas tayo, mga lods Brad Garlinghouse just said this. Brad Garlinghouse says, if you think $5 XRP is the ceiling, you're underestimating the market Ripple is building for. We're talking about 300 trillion plus global payments opportunity. The biggest move may still be ahead. Ayan. Sinasabi dyan tungkol sa XRP and sa Ripple. Pero overall, mga lodi, ay mga news natin ngayon, no, is lalo na itong bakbakan ng Iran at US. Nako, mga lods, medyo kailangan mag-isip tayo ngayon sa mga plano natin sa crypto natin, mga lodi, kasi pwedeng 50-50 ngayon Pwedeng bigla tayong lumipad anytime, pero pwede rin tayong bumagsak anytime Hindi ko masabi kung sino yung lamang kung ano yung lamang, mga lodi. Kasi hanggat nandito yung away ng US at Iran, hindi tayo pwede makampante, mga lods. Bigla-biglang nang susurprise yung bad news nito Mga lods bigla-bigla rin nang susurprise yung good news. So medyo mahirap ngayon, mga lodi, sa totoo lang, iniisip ko talaga, no? Pero kung for long term ka naman, no problem naman 'yan, 'di ba? Bodega lang hangga't nasa baba ngayon. At alam naman natin na maraming mga big institution ngayon at mga main player na naniniwala na nasa bottom na tayo. 'Di ba yung news nga natin kagabi? Sila Jeremy Da Vinci ba 'yon? Tapos sila Michael Saylor
talagang alam nila bullish sila ngayon sa crypto dahil alam nila na nasa ilalim tayo. At syempre, yun naman yun eh. Kung nasa ilalim ka tumaya, umibabaw na, panalo ka. Pero kung hihintayin mo pang umibabaw bago ka tumaya, kasama ka sa magiging liquidity exit. Di ba? So, ayan. Ayan yung news natin ngayong umaga. Ay, hapon na pala ng Lunes, mga Lodi. Mamaya mag-update ulit tayo gabi, mga idol. So, dapat naka-like kayo, subscribe, and click the notification bell, mga Lods, para talagang na-update kayo sa video natin. So, sana enjoy nyo yung video natin, like nyo yung video. Sa mga wala pang crypto exchange, mga Lods, check nyo yung mga link dyan sa baba ng description natin, mga idol. Makatulong sa inyo yan, mga Lods. So, syempre, sa mga gustong mag-copy trade, no, ayan, kay Boss KGX, no, try nyo. So, ayun, kita-kits mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At, What's up, what's up? alright.